Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid ko kay Kristo mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, kabanata na 71, talatang 4. Ito ang sinasabi: kagalingan kaniya gaya ng isang inang ibon, at sa lilim ng kanyang pakpak ay matatagpuan mo ang kanlungan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, o Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong mga kalooban. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, o Diyos. Panginoong Hesus, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga upang idulog sa inyo ang kagalingan ng mga may karamdaman. Haplusin niyo po sila, o Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling magkapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng panibagong kagalingan pangkaluluwa. Amin ding dinudulog ang aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bansa. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lipunan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Kung sila man ay nagdadrive ng kanilang mga sasakyan, bigyan mo sila ng proteksyon. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya, Panginoon, upang hindi nila mararamdaman ang traffic na kanilang masasalubong, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makarating ng maluwalhati sa kanilang pinapasukang trabaho, O Diyos. Amin din nilalapit, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo silang proteksyonan, Ama. Patuloy mo silang ingatan sa mga pagsubok, sa mga tukso, O Diyos. Naghirap sila upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at ang kanilang pamilya, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na ma-overcome nila
ang isang pagkakataon na sila ay namimiss nila ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen, na sila po'y ingatan mo sa kanilang buhay. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Pagkalooban mo sila ng lakas, pagkalooban mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. At sila, O Diyos, ay bigyan mo ng wisdom, Panginoon, para sa kanilang buhay, na hindi sila magkaroon ng karamdaman na pagkalimot, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga senior citizen na mabigyan sila ng magandang pagkakataon o magandang buhay dito sa mundo, Panginoon, habang nararito pa sila. Ang kanilang mga nag-aalaga sa kanila, Panginoon, kung meron man, Lord, pagpalain mo silang mga nag-alaga sa mga lolo't lola. Naway bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng pasensya, Panginoon, sa mga inaalagaan nila, Panginoon. Tulungan mo sila hanggang pagdating ng panahon na ikaw, Diyos, ang siyang aming uwian, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay ako'y hindi lang pantakip. Ako'y paalala ng presensya ng Diyos. Ayan. Paalala ng presensya ng Diyos. Ang pamagat, sa madaling salita, ang pamagat ay isang kumot. Kumot. Ayan. Wala akong maingay na tunog. Ayan. Sabi ng kumot. Hindi ako teknolohikal. Hindi ako makabago. Pero sa gabi ng iyong pagod, sa gitna ng lamig, at sa oras ng kalungkutan, ako ang hinahanap mo. Yan. Gusto kitang tanungin, kaibigan. Sino o ano ang kumot mo sa buhay mo? Ayan. Sino o ano ang kumot mo sa buhay mo? Kapag malamig ang mundo, sino ang nagbibigay sa iyo ng ginhawa, init at kapanatagan? Ang kumot ay proteksyon laban sa lamig, di ba? Sa gabi, ang katawan ay marupok sa lamig. Kung walang kumot, tayo ay nanginginig. Ganon din sa buhay. Maraming lamig ang mundo. Naroon ang kalungkutan, rejection, takot, pagkabigo. Pero tandaan mo, kaibigan, ang Diyos ay parang kumot. Tahimik, pero naroon. Hindi mo laging nakikita, pero ramdam mo, kaibigan. Ayon nga sa awit 91, talatang 4, kakalingain ka niya, gaya ng isang inang ibon, at sa lilim ng kanyang pakpak, ay matatagpuan mo ang kanlungan. So, ang presensya ng Diyos ay hindi laging malakas o dramatic. Minsan ito ay parang kumot, banayad, tahimik, pero sapat para mapanatag ka. Hindi lahat ng kumot, kaibigan, ay pare-pareho. Piliin mong kumot ang Diyos. May mga kumot na manipis, may makapal, may malambot, may makati,
hindi lahat ay komportabling gamitin. Ganon din ang mga kumot na pinipili natin sa buhay, kaibigan. May taong inaasahan ang kapanatagan sa pera. May umaasa sa tao, relasyon, o sariling lakas. Pero lahat ng ito ay pansamantalang ginhawa lamang. No? Sa huli si Kristo lang ang tunay at pangmatagalang kumot ng ating kaluluwa. Tingnan natin ang Pilipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng isip, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kumot ako, hindi ako solusyon sa lahat, pero ako ay paalala ng presensya. Ang kumot ay hindi nakakaalis ng problema. Tandaan natin yan mga kaibigan. Ha? Ang kumot ay hindi nakakaalis ng problema. Pero nakakatulong itong makatulog kahit may problema. Hindi nito binabago ang panahon, pero pinapagaan nito ang epekto ng lamig. Ganon din ang Diyos, kaibigan. Hindi palaging nawawala ang sakit, pero naroroon siya para damayan ka, kaibigan. Hindi laging instant ang sagot, pero nararamdaman mo pa rin na ang kanyang mga yakap. O tingnan natin sa Isaias 41, talatang 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglulupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Tanging sa presensya ng Diyos, makakahanap ng tunay na pahinga. Kailan ka huling nakapahinga ng totoo, kaibigan? Hindi lang sa pisikal na pahinga, kundi kapahingahang pangkaluluwa. So ang tunay na kapahingahan ay hindi lang dulot ng tulog. Ito'y dulot ng kapayapaan mula sa Diyos. Ayon sa Mateo 11, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y aking papapahingahin. So ang Diyos ang kumot ng ating kaluluwa, mga kaibigan, na nagbibigay ng init, ginhawa at kapayapaan kahit magulo ang ating paligid. Kaibigan, ito ang hamon para sa atin. Ang kumot ay tahimik na nagsisilbi. Hindi bida sa kwarto, pero kapag taglamig pa, ako o ang kumot ay niyayakap mo. No? Ganon ang Diyos, kaibigan. Tahimik. Minsan, hindi mo pansin sa kasaganahan, pero palaging naroroon kapag kailangan mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, kaibigan, sa mga panahong malamig ang buhay mo, siya ba ang kumot mo? O ibang bagay ang pinipili mong yakapin? Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong presensya na nagbibigay ng init sa aming malamig na puso. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong lumalapit kami sa maling kumot ng buhay. Mga pansamantalang ginhawa, yakapin mo kami, O Diyos, sa iyong pagmamahal at ipaalala mo sa amin na ikaw, O Diyos, ay aming Panginoon na matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Pagpalain mo po ang aming mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita. Tulungan mo sila at ingatan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginawa. Kumutan mo sila, Panginoon, upang hindi sila malabinggan ng mga kaaway. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin
sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Shout out kay Alex, Jomari Pamplona, Josigada, Christian, Jane Rosate, Faith, at lahat ng nakikinig sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Amen.